Hinamak na manugang. Kabanata 70. Sinabi ni Alex Dixon sa mahinang boses, ang mamamatay tao na aura ay mas mabangis kapag nakakita ito ng dugo, at ito ay mainit na dugo ng kalapati. Kung gusto nating sugpuin ang ganoong kabigat na mamamatay tao na aura ngayon, natatakot ako na maaari lamang nating hiramin ang kapangyarihan ng pinakamataas na kayamanan ng langit at lupa, ang pagtatayo ng bagay. Sige, ano ang kailangan mo? Kahit na mabangkarote ako, kukunin ko pa rin ito. Mabilis na tumungo si Qin Gang. Siya ay labis na nagalit kay Qin Aodong, at hindi niya maiwasang magmura sa kanyang puso. Pagkatapos niyang magsalita, agad niyang inutusan ang kanyang mga katulong, agad na pumunta at batiin ang bawat mga ngalakal sa Antique Street. Sabihin sa kanila na dalhin ang lahat ng mga kayamanan sa tindahan sa Qin family para mapili ni Mr. Dixon. Teka, umiling agad si Alex Dixon. Hindi na kailangan. Nakita ko na ang mga bagay na mga antigong tindahan na ito. Lahat sila ay mga ordinaryong bagay at walang gaanong impluensya sa enerhiya. Kung ganoon, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Alex Dixon, paano ito? Sasali ako sa auction ng Treasure Pavilion bukas. Pupunta ako sa auction para tingnan kung may mga pagpipili ang makukuha sa langit at lupa. Kung anuman ang mangyari, depende ito sa swerte mo. Sige. Suportahan kita kung ganoon. Na parang nakakita siya ng nagliligtas buhay, ipinahayag ni Qin Gang ang kanyang pasasalamat kay Alex Dixon. Mabilis niyang kinuha ang isang itim na bank card at magalang na iniabot kay Alex Dixon gamit ang dalawang kamay. Pinaghirapan ka ng Qin family, hindi kita hayaang gumastos pa ng kahit anong pera. Gamitin mo ang pera sa card na ito sa gusto mo. Hanggat maaari kang makakuha ng larawan ng kung ano ang maaari mong gamitin, hindi mahalaga kung gastusin mo itong lahat. Kung ikukumpara sa mga nasirang pamilya ng Qin family, walang halaga ang paggastos ng pera. Tumango si Alex Dixon at tinanggap ang bank card. Aniya, mas mabuting maging handa ka sa pag-iisip. Ang kayamanan ng langit at lupa ay hindi ganoon kadaling makuha. Masuswerte lamang ito. Kung sa auction man o wala, ito ay depende sa swerte ng pamilya Qin. Patuloy na tinatango ni Qin Gang ang kanyang ulo. Oo, nagtanong na rin ako sa paligid. I will have to trouble you. Pagkatapos ng insidente, naghanap na rin siya ng maraming sikat na masters. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay sumulyap lamang sa harap ng pintuan ng Qin residence bago sila agad na nagwagayway ng kanilang mga kamay at tumanggi. Hindi man lang sila naglakas loob na pumasok sa pinto at mabilis na umalis. Sa kasalukuyan, ang tanging pag-asa ni Qin Gang na mailigtas ang kanyang buhay ay si Alex Dixon. Itinago ni Alex Dixon ang kanyang bank card at tumalikod upang umalis sa Antique Street. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Logically speaking, si Qin Gang ay hindi kailanman nakagawa ng anumang immoral sa kanyang buhay. Dapat ay namuhay siya ng matiwasay. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong aksidente. Si Qin Aodong, ang malas na kasamang ito, ay talagang lumitaw sa bahay ni Qin Gang, na naging sanhi ng pagkagulo ng kanyang pamilya. Marahil ito ang kalooban ng langit sa paglalaro ng mga tao. Ang mabubuting tao ay hindi nabuhay ng matagal. Pag-uwi ni Alex Dixon, mabilis na lumapit sa kanya si Albert Lewis at kinakabahang sinabi, kanina lang, hinahanap ka ng Qin family. Ang pangit ng ekspresyon ng mukha ni Qin Gang, parang may nangyaring masama. Nakalkula mo ba ang problema, noong ikaw, nabasa ang kanyang kapalaran sa huling pagkakataon? Si Albert Lewis ay palaging nasa tenterhook tungkol sa bagay na ito. Palagi niyang nararamdaman si Alex Dixon ay nagsasalita ng walang kaparikan. Umiti si Alex Dixon at sinabing, nakita na ako ni Qin Gang. Gusto niyang tulungan ko siyang alisin ang nakamamatay na aura sa kanyang tahanan. Binigyan din niya ako ng bank card at humiling sa akin na tulungan siyang makita kung mayroong anumang magic weapons na maaaring gamitin sa auction bukas. Natigilan sandali si Albert Lewis at mabilis na sinabi, magkano ang binigay niya sa iyo? Si Alex Dixon ay casual na nag-check at sinabing casual, $200,000,000. Magkano? Dilat na dilat ang mga mata ni Albert Lewis. Sa sobrang gulat niya ay wala siyang masabi. Muntik na siyang atakihin sa puso.
Sa sobrang sabi niya ay hinawakan niya si Alex Dixon. Huwag mong gamitin ang geomancy techniques na natutunan mo sa TV. Karaming pera ang binigay sa iyo ng Chin family. Kapag may nangyari sa kanila, grabe. Ibalik mo sa kanila sa lalong madaling panahon. Dad, don't worry. Wala namang magiging problema. Ilang daang milyon. Mabilis ang tibok ng puso ni Albert Lewis. Sinubukan niyang kumbonsihin si Alex Dixon saglit. Nang makitang nabigo ang kanyang panghihikayat, napaupo na lamang siya sa sofa at bumuntong hininga. Sa puntong ito, maaari lamang niyang panoorin si Alex Dixon sa auction at hindi siya pinapayagang bumili ng mga bagay. Hindi siya naniniwala na natutunan ni Alex Dixon ang Feng Shui technique mula sa telebisyon. Ang pamilya Chin ay nagkaroon ng malaking negosyo ng pamilya. Paanong ang isang Lewis family lang ay maglakas loob na akitin sila? Kinaumagahan, sumugod si Alex Dixon sa auction. Dahil sa ilang daang milyong yuan, labis na nag-aalala si Albert Lewis kaya hindi siya nakatulog ng maayos buong gabi. Paulit-ulit niyang paalala sa sala. Nagsalita ng ilang salita si Alex Dixon, pagkatapos ay nagtanong, narinig ko na ang Treasure Pavilion ay may huling kayamanan sa auction sa pagkakataong ito, tama ba? Tama. Hindi naintindihan ni Albert Lewis at sinabing, nabalitaan ko na ito ay isang hindi mabibiling kayamanan, walang kapantay sa mundo. Pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang may naisip at mabilis na hinayla pabalik si Alex Dixon para paalalahanan siya, anak, huwag mong isipin ang finale treasure na ito. Ang panimulang presyo nito ay 10 milyon, tingnan na lang natin. Alam ni Alex Dixon kung ano ang inaalala ng biyenan. Hindi ba natakot si Albert Lewis na random na gagamitin niya ang pera mula sa bank card ng Chin family? Nakangiti niyang sabi, Dad, tingnan ko muna. Hindi ako magwawaldas ng pera. Mabuti naman. Natakot si Albert Lewis na hindi siya sumuko, kaya nagdagdag siya ng isa pang tanong. Kahit na gusto mong magbid para sa kayamanan iyon, hindi mo ito makukuha. Bakit? Nabalitaan ko na dumating din si Boss Yu mula sa Mysterious Divination Hall para mag-auction sa pagkakataong ito. Nandito siya para sa kayamanang ito. Nagulat na sabi ni Alex Dixon, nandito rin ang Mysterious Divination Hall. Ano ang ultimate treasure? Wala akong ideya. Sa anumang kaso, maaari lamang tayong manood at hindi bumili. Bulong ni Alex Dixon sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na sasali rin ang Mysterious Divination Hall sa kompetisyong ito. Ito ay talagang hindi inaasahan. Ang may-ari ng Mysterious Divination Hall ay isang sikat na Feng Shui Great Master sa bansa. Maraming celebrity sa Port City ang gustong makita siya bilang kanilang manghuhula. Nagpunta pa siya sa TV para magbigay ng talumpati tungkol sa metaphisika. Sikat na sikat siya. Ang halaga ng pag-imbita sa Great Master Feng Shui na ito upang tingnan ay hindi mababa, at ito ay nakapresyo sa 7 digit. Kung gustong bumili ng isang celebrity ng magic weapon mula sa Mysterious Divination Hall, mas mahal pa ito. Gayunpaman, kahit na ang mga bayad mula sa Mysterious Divination Hall ay mahal, ang dakilang guro na ito ay maaaring gumawa ng manghula ng kapalaran. Minsan na niyang hinulaan sa isang reporter mula sa Port City newspaper na tiyak na maghihiwalay ang dalawang sikat na celebrity noong Nobyembre. Noong panahong iyon, katatapos lang ng kasal ng dalawang celebrity na ito at hindi pangkaraniwang nagmamahalan, na nagdulot ng sensasyon sa buong lungsod. Sinong mag-aakala na sa Nobyembre pa lang, magpo-post ang dalawang celebrities na ito sa Weibo at iaanunsyo ang divorce notice. Mula noon, ang pangalan ng Mysterious Divination Hall ay kumalat sa buong bansa, at mas marami pa ang gustong makita si Master Yu, kasing dami ng carp sa isang ilog. Nang banggitin ng mga tao sa entertainment industry si Master Yu, napuno sila ng paggalang. Ang pangunahing kumpanya ng Mysterious Divination Hall ay nasa Port City. Sa Central Square kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay hindi 1 pulgadang ginto, ang amo ay gumastos ng maraming pera para makabili ng sahig. Makikita kung gaano siya kay Amon. Hindi akalain ni Alex Dixon na sasali rin si Master Yu sa auction. Tila determinado si Master Yu na makuha ito. Nanggigil pa si Albert Lewis nang tumunog ang telepono ni Alex Dixon. Kinuha niya ang telepono at narinig ang boses ni Chin Yue. Gusto mo rin sumama sa auction, di ba?
Nakaparada ang sasakyan ko sa tapat ng bahay niyo. Sasanduan kita on the way. Gusto rin ni Tito Liwes na mag-auction. You guys can sit in my car together. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na sasanduan siya ni Chin Yue. Ito ay talagang kakaiba. Ngunit mula nang dumating si Chin Yue, hindi niya ito maaring tanggapin. Pumayag lang siya. Pagkatapos ng lahat, ang Pavilion Master mula sa Treasure Pavilion na darating para humingi ng tawad ay may kinalaman kay Chin Yue. Lumabas si Alex Dixon sa pinto at nakita ang isang malaking pulang Ferrari na nakaparada sa tabi ng kalsada. Ang bagong kotse ay nagniningning sa ilalim ng araw. Nakasandal si Chin Yue sa kotse. Nakasuot siya ng isang malaking pulang masikip na one-piece na damit na nagpatingkad sa kanyang katanji tanging kurbo. Ang kanyang kulot na buhok ay nakatabing sa kanyang mga balikat. Siya ay kaakit-akit at gumagalaw. Nagsuot pa siya ng isang pares ng sunglasses para matakpan ang kanyang mukha. Abangan ang susunod na kabanata.